Iimbestiga naman ng Senado ang $1 billion na Laiban Dam project ng MWSS. Layo ng proyekto na bigyan ng karagdagang supply ng tubig ang Metro Manila sa susunod na 6 na taon, pero lugi na naman nga ba ang gobyerno sa magiging kontrata nito? Nagpapatrol, Cecil Lardizabal. Itinakda na ng Senado ang pagsisiyasat sa isang binabatikos at binabansagan ngayong sweetheart deal di umano kaugnay sa pagpapatayo ng isang dam sa mga bahagi ng Tanay Rizal at Quezon Province. Ang Laiban Dam project ng MWSS ang siyang pagkukunan umano ng karagdagang supply ng tubig sa Metro Manila pagdating ng 2015. Una nang inalok ng gobyerno sa mga Chinese investor ang $1.3 billion project sa kasagsagan ng NBN ZTE deal scandal pero hindi ito natuloy. Ngayon kinikwestiyon ng ilang sektor ang isang unsolicited bid umano ng San Miguel Corporation. Nakakapangamba kasi paano babawiin itong ganitong kalaking gastos. Magamit man yun o hindi ng MWSS, ipapass on yun sa consumers. Wala rin umanong basbas ng NEDA ang proyekto na ipatutupad sa ilalim ng Joint Venture Scheme. Bukod sa lugi raw dito ang gobyerno, giit ng Freedom from Debt Coalition, bakit hindi na lang ayusin ang may 80% nasasayang na tubig dahil sa mga sirang tubo? Hinahabol ba ito bago mag-eleksyon? Ayon naman sa MWSS, ang sagot sa posibleng kakapusan ng supply ng tubig pagdating ng 2015 ang pangunahing layunin ng proyektong ito. Wala pa po kaming ina-award, lalo na po sa San Miguel. Kalinawan lang po dito kasi meron po tayong supply and demand gap ho by 2015 according sa study ng MWSS. Kaya importante po maumpisa na po yung proyekto po kasi 5 taon po gagawin po yung project. Nagtataka naman ang San Miguel kung bakit naging kontrobersyal agad ang proyekto gayong wala pa namang nabubuong kasunduan. Wala pa nga kami balita eh. Ang dami ng storya na parang secret deal. Kung merong gustong kumopya o i-challenge, ibabaan yung presyo whatsoever, do it! Para naman sa mga residente malapit sa itatayong dam, mas nakababahala ang posibilidad na mapaalis sila sa kanilang tinitirhan dahil sa proyektong ito. May 10,000 mga residente sa Barangay Laiban ang posibleng maapektuhan kapag natuloy na ang pagpapatayo ng sinasabing pinakadambuhalang dam sa Pilipinas. Paano yung aming magiging kalagayan kung sakaling itutuloy ng gobyerno yung kanilang project dito? Kasi dito maganda ang pwesto namin. May hanap buhay kaming maganda, may tubig. Inaasahang tatalakayin ng mga naglalabasang pananaw na ito sa gagawing investigation in aid of legislation ng Senado. Cecil Lardizabal, Patrol ng Pilipino.